Kumusta po sa bawat isa? Hoping that we are all in good health. Ano po, nawa tayo po ay nasa mabuting kalagayan at iningatan ng Panginoon. Kaya magandang umaga po sa bawat isa sa atin. So ngayon po ay dumako tayo sa ating memory verse. Ang ating pong memory verse ay matatagpuan sa Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Ang sabi po doon, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ito pong utos ng ating Panginoon dati sa Old Testament ay hindi po kayang gawin ito ng bawat isa, no, ng mga anak ng Diyos. Hindi kayang gawin ito ng mga Israelita na sila po ang darako sa trono ng habag ng ating Panginoon upang humingi ng tulong, upang humingi ng tawad. Kailangan nila ng tinatawag na high priest, no po, na siyang magre-represent sa kanila. Pero we thank God sapagkat ito po ay sa New Testament ay hindi na po ganito dahil si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo at ang kurtina po na humahati sa Holy of Holies to the most holiest, to the holy place ay napunit na po iyon kaya wala nang separation. Kaya po ang sabi ng banal na kasulatan, therefore, tayo na mga anak ng Diyos na tumanggap sa ating Panginoon, pwede na tayong dire-diretsyong pumunta doon sa trono ng biyaya ng Panginoon upang tayo ay makaranas ng habag ng Panginoon at kung tayo naghahanap naman ng habag ay makakatagpo tayo ng habag at tulong mula sa Panginoon sa oras po ng ating mga pangangailangan. Kaya bagamat tayo hiwa-hiwalay, no, hindi tayo pwedeng laging may tao o may taong makakatulong na handa sa ating tabi. Pero we thank God dahil ang Diyos ay omnipresent God at ibig sabihin ay nasa lahat siya ng dako at siya rin po ay nagbigay ng instruction sa atin na pwede tayong lumapit sa Kanya sa anumang panahon upang humingi ng habag, upang humingi ng tawad at makatagpo ng biyaya mula sa ating Panginoon. So this is a great gift from God, no po, na tayo po anumang oras na kailanganin natin ng tulong, tayo po ay tumawag sa ating Panginoon. Ano po, wag nating kalilimutan na ang Diyos ang pinakakailangan po natin sa mga panahon na nangangailangan tayo ng tulong. And we can do that sapagkat ito po ay inihanda na ng Panginoon sa atin. So let's go sa words of wisdom. Sa words of wisdom po, matatagpuan natin ito sa isang great guru, no? Guru ng leadership. Isa sa mga guru ng leadership, si Zig Ziglar. Zig Ziglar. Ang sabi po niya, humility will open more doors than arrogance ever will. Ang mapagpakumbaba, ang pagpapakumbaba po ay mas maraming pintuan na binubuksan sa ating mga buhay kaysa po sa pagmamataas. Kaya wala pong magagawa ang pagmamataas. Wala pong magagawa ang kayabangan. Wala pong pakinabang ang kayabangan. Sabi nga ng banal na kasulatan, pride goeth before destruction. So dapat maging maingat tayo sa pagiging arrogante natin, ano po? Magiging maingat tayo sa pagiging mayabang. Huwag nating papabayaan po na mahipo tayo ng arrogance and pride na ito. Huwag nating papayagan na ang arrogance at pride ay makapasok sa ating puso at sa ating kaisipan. Ingatan natin ito, no? Napaka-deadly nitong pride eh. Kasi kapag nagkaroon tayo ng pride, ito ng katapusan natin. Unti-unti na tayong ibabagsak nito at hindi natin magagawa ang ipinagagawa ng ating Panginoon. Kaya manatili tayong mapagpakumbaba, no? Knowing that we can do nothing apart from God. Alam natin na wala tayong pwedeng gawin kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. So stay humble. No? Let us always stay humble. Amen po ba? Praise the Lord. So now let's go po sa ating leadership. So sa Exodus chapter 19 verses 3 to 6, ang sabi po doon, and Moses went up to God, and the Lord called him from the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, you have seen what I did to the Egyptians,
and how I bore you on eagle's wing and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people of above of all people. For the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. So dito po ay makikita natin ang isang napakagandang pangyayari po, ano po, na pagpapaalala ng ating Panginoon sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin sa mga nakaraang panahon po. So, alam natin kung kanino tayo dapat kumonek, no? Alam natin kung dapat kanino tayo kumonek. So dapat po ang una sa lahat sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay, ano man ito, no, na nangyayari sa buhay natin, tandaan natin, connection first. Let us first connect to God. Kailangan kumonect tayo sa ating Panginoon who is all-powerful, who is all-knowing, who is omnipresent. Connection first. No? Let us first connect to God. So, napapansin niyo po ba kung paano inintroduce ng Panginoon ng Ten Commandments? Napapansin niyo po ba? So, bago po siya nagsalita ng mga batas sa mga tao sa Exodus chapter 20, he took time, no, na i-remind sila ng tatlong vital truths. Bago niya po binitiwan yung pong Ten Commandments, ay nagbigay muna ng Panginoon ng panahon na i-remind sila sa tatlong vital truths. Ano po yung vital truths? Number 1, the love He had for them. Hindi kagad siya nagbigay ng utos. Ang ginawa muna po niya ay ni-remind niya ang pagmamahal niya sa kanila. Number 2 po, the victories He had won for them. And number 3, the future He planned for them. So dito sa Exodus 19 na ating binasa, dito makikita natin, after kasi ng 19, Exodus 20 na eh. After yung sa Exodus 20, ang nakapalaob dyan ay ang Ten Commandments. So bago nagbigay ng law ang ating Panginoon, dito sa Exodus chapter 19, ay pinakita muna ng Panginoon, sinabi muna ng Panginoon sa kanila at iniremind sila ng ating Panginoon kung gaano ang pagmamahal niya sa kanila. Kaya sabi, thus thou shalt say, no, you have been what I did to the Egyptians. Pinaalala ng Panginoon because I love you. I bore you how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. So, nakita natin na bago siya nagbigay ng commandment, no, pinakita muna niya ang katotohanan, nagbigay siya ng panahon na magsabi sa kanila the love He had for them. Mahal ko kayo. At yung victories na inano nila, yung Egyptians, kung paano kayong inano ng mga hinabol ng mga Egyptians at pilit patayin ng mga Egyptians pero nagtagumpay. The victories He had won for them and the future He planned for them. You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. So, ito yung vital truths na ipinakita muna ng Diyos sa mga Israelites bago siya nagbaba ng 10 Commandments. So, God spoke about how He intended to bless Israel as His children. And He warned them of the boundaries to keep. Kaya sabi niya gano'n, ito ang intention ko sa inyo, mga Israelita. Gusto ko kayong pagpalain. Pero, kailangan warningan ko rin kayo sa mga bagay na hanggang dito lang kayo. Hindi kayo pwedeng gumawa ng mga bagay na ito. Dapat ito ay ikip nyo. Kasi alam nyo po, kapag mayroong blessing o pagpapala na ibababa ang Diyos sa atin or yung destiny na inihanda ng Panginoon sa atin, hindi pwedeng, ako is destined to be blessed. Tapos, kung ano na gusto nating gawin. No, laging may warning ang Diyos. Kaya nga ang pangako ng Panginoon, lagi ding may kondisyon. Po. May warning na kailangang ibigay ang Diyos sa atin. O pag pinagpala ka, stay humble, do not forget the Lord your God, for it is He that giveth the power to get wealth. No, pag pinagpala ka, help the poor, because helping the poor gives a special reward. So may mga warning ang Lord, may mga boundaries na dapat na ingatan ang mga Israelita
Dahil God intended them to be blessed. So, iyon ang purpose ng Lord. Iyon ang intention ng Panginoon, pagpalain ng mga Israelites. Gayun din tayo, di po ba sa 3 John 2, I wish above all things, this is the intention of God. I wish above all things that thou mayest prosper. Ang intention ng Lord sa buhay natin is prosperity. Be in good health. Ang intention ng Diyos sa ating buhay ay malusog na pangangatawan. As thy soul prospereth. Ang intensyon ng Panginoon sa atin ay lumalagot tayong espiritual. So this is God's intention in our lives. But God gave us warning in the Word of God. No? Binigyan tayo ng warning sa salita ng Diyos that we need to find, that we need to seek. No? Dapat hanapin natin ano yung mga warning ng Panginoon sa atin. Ano yung mga boundaries na dapat nating ingatan sa ating mga puso. Dahil nais ng Diyos na tayo malakas, malusog, pinagpala, kung paano ang ating mga espiritu ay malulusog. Only then did God give them the 10 commandments to obey. So after na ma-warning nga ng Panginoon at masabi ng Panginoon ang mga boundaries sa kanila, tsaka niya binigay yung commandments na dapat nilang i-obey. Nakita niyo po ba kung gaano ka-genius ang sequence? Grabe, no? Napaka-genius ng sequence. So leaders touch the heart before they ask for a hand. Ito yung sequence, no? Ng pagbababa ng anumang utos o ng anumang mga bagay. Corrections. We need to touch the heart first. Dapat mahipo natin ang puso muna bago natin hingin ang kanilang mga kamay. Before God demanded His people to keep the rules, He reminded them of His relationship and blessings. So, ganun pala dapat nagagawin natin. Ipapaalala natin yung ating relasyon sa kanila. Ipapaalala natin ang mga pagpapala sa kanila. And then and only then, na-touch na natin yung heart and then we will ask for the hand. Saka natin ibababa yung mga rules, no? Na dapat na i-keep ng mga tao. That gave them all the incentive they needed to follow through on their commitment. So, kapag nakita na natin, nakuha na natin yung puso, natin hihingin yung kamay, pero ginawa natin ito bago tayo magbigay ng rules para magkaroon sila ng commitment, ay ni-remind muna natin sila ng relationship and the blessing. So tayo sa ministry, alam natin na we are all volunteers in the Lord. Alam niyo po sa JIL, lagi yan ang paalala ni Brother Eddie. Tama lahat ang ginawa ni Kuya Ed, kaya ganito katindi ang JIL. Kasi talaga pong lagi niyang sinasabi kung ano ang dapat na patungan. We are all volunteers of God. Lagi niya yung pinapaalala sa lahat ng mga manggagawa ng Panginoon. We are all volunteers of God. We are all serving God. Pinapaalala niya yun. Pinagpala tayo ng Diyos. Pinalaya tayo ng Panginoon. Siniligtas tayo ng Panginoon. Pinagaling tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng himala ng Panginoon. Those were the blessings. Ano po? At nais ng Panginoon na tayo isama sa kanyang kaharian. Yun po yung ating, ang plano ng Panginoon sa atin. Nais ng Panginoon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, yun yung mga blessings, yun yung mga incentives na ibinigay ng Panginoon sa atin. Na dahil dito sa mga bagay na ito, no, yung commitment natin ay tumitibay kasi naintindihan natin kung ano yung dapat nating puntahan, naintindihan natin yung pangitain, naintindihan natin yung relationship, meron tayo sa Diyos, naintindihan natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, naintindihan natin kung paano ang Diyos iniligtas tayo, pinagtagumpay tayo, at naalam natin ang future plan ng Panginoon sa atin. Kaya po, ang mga rules, ang mga laws na binigay ng Panginoon sa atin sa banal na kasulatan, ang yan po ay merong kataninuhan na dinadala sa ating mga buhay na kapag ang mga batas na yan, ang mga prinsipyo na yan ay atin pong sinunod sa ating mga buhay na nakita natin ang katalinuhan ng mga batas na yan at ng mga principles na yan ay makakarating tayo doon sa talagang pangarap o plano ng Diyos
sa buhay ng bawat isa sa atin. That is why ang mga batas, ang mga principles ay hindi po natin dapat nararamdamang pabigat, no? Kundi ang mga batas, ang mga rules, ang mga principles na ibinababa ng Diyos sa atin ay para sa ating kabutihan. Kung paano po na meron ding rules ang church, meron din tayong rules sa tahanan, meron din tayong rules sa trabaho, sa negosyo, meron din tayong rules sa pag-aaral. Ang lahat ng iyan ay hindi pabigat, kundi ang lahat ng rules na iyan ay para sa ikaaayos natin, protection natin, ikabubuti natin. Kaya dapat po ay i-keep natin ang rules na yan and we commit ourselves in obeying those things dahil alam natin na iyan ay bahagi ng pagdadala sa atin sa kung saan tayo nais dalhin ng Panginoon at iyan din ay bahagi upang tayo mapanatili dun sa ating promised land. Kaya ang mga rules, ang regulations na yan na nararanasan po natin at nakikita natin, naririnig natin, iyan ay ginawa ng may katalinuhan, no po, upang ilutasin, no, ang anumang mga hindrances na darating sa ating mga buhay na magiging dahilan upang hindi natin marating ang pangarap ng Diyos sa ating mga buhay. At sa ministry naman, ang mga rules po na yan ay ginawa, no po, para tayo maingatan, para tayo maproteksyonan, para tayo magabayan na magawa po natin ang pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya wag tayong magre-react sa mga rules na, ayan na naman, eto na naman. Alam niyo po, ang mga rules ay nabubuo dahil po sa pag-solve sa mga problema. Kagabi po ay nag-meeting po kami at napakaganda naman ng ating mga resulta ng ating mga pinag-meetingan. So kung mapapansin ng mga ka-meeting, no, sa bawat inire-raise na problem ay nagdadagdag tayo ng mga rules, no? Na dapat pala ganito, ganyan kasi ito yung problema. How can we solve it? So ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So mga kapatid at kamanggagawa sa Panginoon, wag nating gawing o damahing mabigat ang mga rules, ang mga laws, no, na naibibigay sa atin, especially in the ministry. Dahil iyan po ay pinagsisikapan nating abutin at kung paano natin bibigyan ng kalutasan at proteksyon ang bawat maglingkod ng ating Panginoon. Kaya po, nandiyan yung mga rules na yan. At hindi lang tayo ang pinoprotektahan, hindi lang tayong iniingatan. Hindi po para din ma-achieve natin at maging kaaya-aya tayo sa Panginoon. Na po, yan po ay mga pagtutuwid sa atin. Yan po ay protection sa atin. Isulat nga natin ang salitang ito, rules and laws are our protection. Rules and laws are our protections. So, mga protection po natin yan, yung mga rule na yan, yung mga batas na yan, yan ay protection sa atin. Iyan ay pag-iingat sa atin. Kaya napakahalaga po niyan. Hindi natin dapat kinaiinisan ang mga rules. Hindi natin dapat sinasabi, higpit-higpit naman, puro na lang rules na yan, ganito, ganyan, ganyan, because we do not understand, no po. Because we do not understand that with the rules, we will become protected. We will be disciplined, no? Discipline. And going to heaven is we need discipline in our lives. Kailangan disiplinado tayo sa ating mga buhay. Ito po. Disiplinado tayo sa ating pag-iisip. Disiplinado tayo sa ating puso. Disiplinado tayo sa ating mga sinasabi. So, rules and laws, no po? Kasi pag wala ang disiplina sa ating mga buhay, malalayo tayo sa Diyos eh. Pag walang disiplina sa ating mga buhay, baka hindi natin marating ang finish line. Kaya through that laws and rules, napupuwersa tayong madisiplina. No po? Napupuwersa tayong magabayan. O bagay, hindi natin naunawaan, naggabay pala sa atin yung rules na yan at laws na yan. Di natin minsan naaarok sa ating isipan na ang rules at na ginagawa at ang laws na yan ay protection natin. No? Protection natin para marating natin ang finish line, matapos natin ang finish line. Sometimes ay nine-neglect natin ang bagay na ito, sometimes naman nagagalit tayo sa bagay na ito, sometimes naman naiirita tayo sa bagay na ito, at may mga
Iba nga po na marinig pa lang ang rules parang hindi pa naririnig yung ano, sabi eto po yung ating mga rules. May sumasakit na sa katawan, umiinit na ang ulo, no po. Ganun na naman ang reactions natin. Kasi we do not know na ang mga rules and ang mga laws na yan ay ang silbi nila, ang silbi ng rules, ang silbi ng law ay protektahan tayo. Ang silbi nila ay dalin tayo sa finish line. Ang silbi nila ay maiiwas tayo sa anumang mali na maglalayo sa atin sa pangarap na dapat nating abutin. Yan ang silbi ng rules at tsaka ng law. No po? At ang rules at law na yan ang dumidisiplina sa atin para maging maayos tayo, para maging matuwid tayo, para maiwasan natin ang mga mistakes. Amen po ba? Kaya po mga magulang at kapatid, no po, wag nating bigyan ng masamang kaisipan ang mga rules, ang mga laws, ang mga principles, ang mga batas na ibinibigay sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga boss, no, ng ating mga ah, na mga teachers at ng mga tao na nasa ibabaw natin, no, na nangunguna sa atin. Huwag nating bigyan ng masamang pag-iisip, no, ang mga ginagawa nilang rules and regulations and policies na ito, huwag nating bigyan ng masamang pag-iisip kasi po talagang ito'y makatutulong sa atin. At tandaan po natin na sa pagbababa nitong mga bagay na ito, dapat ay ipaliwanag muna natin kung ano yung pagmamahal sa kanila, ipaliwanag muna natin ito yung katagumpayan na naranasan natin pero nagkaroon tayo ng problema na konti, kaya ito ngayon yung ating rules, no? At saka yung future plan. Huwag nating kalimutang ipaliwanag ito bago natin ibaba yung mga rules and regulations na yan. Kasi ang plano natin, matapos natin ang takbuhin natin. Kaya kung hindi natin matatapos ang takbuhin ito, sayang naman ang sinimulan natin. So itong batas na ito, dahil mahal kita, no, dahil mahal kita, siguro kailangan disiplinahin natin ang ating mga sarili sa mga batas na ito. Sa mga panuntunan na ito kasi ito ay para sa iyo at ito ay hindi naman para sa atin. We are just helping you finish the line, finish the race, no, na tinatakbo mo individually and finish the race na tinatakbo natin corporately. No po? Bilang isang iglesia ay matapos natin yung race na tinatakbuhan natin at bilang isang tao ay at Kristiyano ay matapos natin din ang race na tinatakbuhan natin personal. So this will help. Ito pong lahat ng ito ay makakatulong pero ang lesson natin ngayon ay dapat bago ibaba ang anumang rules at anumang mga regulation, itong three vital truths ay dapat i-apply natin sa ating family, everything sa lahat-lahat. Because I believe na lahat tayo nagbababa ng rules. Pero ang process ba, paano ba ang proseso na ginagawa nating pagbababa? Ayaw natin kalimutan na sa family natin, pag nagbaba tayo ng rules, kung saan man tayo nandoon, no? Basta't may ibababa tayo mga rules, may ibababa tayo mga laws, ano po, huwag natin kalimutan na dapat ipakita natin sa kanila o i-remind natin sila yung pagmamahal natin sa kanila, yung mga katagumpayan na itulong natin, no, victories na napagtagumpayan natin para sa kanila at yung pong future plan natin para sa kanila. Love, victories, and then the future plan. Huwag nating kalimutan, i-remind muna natin sila sa mga ganitong bagay bago natin ibaba ang ating mga rules at ang ating mga laws. Sa atin naman po na pinagbababaan, ay tanggapin natin ito positively, knowing that they love us, knowing that it is for our victory, knowing that it is for the fulfillment of the future plan of God for our lives, for the future plan of your parents, no, of your boss, no, of the pastor, para sa bawat isa sa atin. Kaya po, purihin po ang ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos sa ating mga buhay. We thank God always sa bawat umaga na tayo ay gumigising ng may kalakasan at kalusugan ng katawan. At kung tayo man ay gumising na mayroong nararamdaman, we believe in our hearts that God is our healer.
na ang Diyos ang ating manggagamot na mag-iingat sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po tayo ay yumukot pumikit. Request ko lang po, pakisama lang po sa prayer sila Jam, kasi si Jam po si JR. Si JR, pati si Third, may sinat. Parang sinisinat po or lagnat po yun kasi 37 point, ganun po naman yung kanilang mga lagnat. So let us pray for them. Sama niyo po sa panalangin kung paano idinulog natin sa prayer. Sila Sister Helen, sila Pastor Nelson po. Pakisama po sa prayer ang mag-anak na ito. Na ngayon po ay mayroong sinat. Si Jam po kahapon pa yata meron pa. Si JR sinat eh. Ngayon si Third daw po may sinat na. Kaya po let us pray for them. At sa oras na ito ay yumuko po tayong lahat at pumikit tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kung paano ikaw ay naging tapat sa amin kahapon, kami nananalig at nananampalatayang ang iyong katapatan ay makakamtan din po namin sa araw na ito. At patuloy din po naming inilalagak sa iyo ang aming mga buhay, ang buhay ng aming buong sambahayan, ng aming pamilya ay patuloy din naming pinagkakatiwala sa iyong mga kamay. Sapagkat dito kami kumukuha ng kapayapaan, Panginoon, na ang aming buhay at ang buhay ng aming sambahayan ay ilagak sa iyong mga kamay. Because we believe that you love us. Because we believe that you care for us. Because we believe that you have a plan for us. And we believe, Lord, na ikaw ang may-ari ng aming buhay. Ikaw ay ang may-ari ng buhay ng aming pamilya. And we believe in Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. We believe that if you bless your people, your servant, it is hanggang sa ika-4 na henerasyon ng aming mga angkan. Kaya Panginoon, this is the peace, Lord. Itong pinagmumula ng aming kapayapaan. Itong pinagmumula ng aming kagalakan sa aming mga puso. Itong pinagmumula ng aming assurance of victory every day of our lives. Ang ilagak namin ang aming mga buhay sa iyo at ilagay namin sa iyong mga kamay ang aming buhay at ang aming buong sambahayan. Because we believe that you are a powerful God, that you can protect us. You are a powerful God that you can heal us. You are a powerful God that you can do miracles, O Lord. Alam namin at kami nananalig at nananampalataya, kaya kami laging may kapayapaan sa aming mga puso. Kaya kami mga napapawi ang aming pangamba. Sa tuwing maiisip namin ito at sa tuwing ilalagak namin sa iyo ang aming buhay at ang aming buong sambahayan. Kaya naman Panginoon, sa oras na ito, even Lord, ang buhay nila JR, ni Jam, ni Third, ni Jaden, na ngayon po ay mayroong lagnat. Lord, maraming salamat sapagkat nakikita mo ito. Batid mo ito, Panginoon, at ikaw ay naghahanda ng katagumpayan sa kanilang mga buhay. But even right now, we destroy all sources of fever in the name of Jesus, mula kay Jam, kay JR, kay Third, at even Jaden, in the name of Jesus. Lord, we destroy all the sources of this fever upon their lives, upon their body, in Jesus' name, by the power of the blood of Jesus, and by the power of the stripes of Jesus. We command them to leave those body. Leave Jam in Jesus' name. Leave JR in Jesus' name. Leave Third in Jesus' name. Leave Jaden in Jesus' name. And go to hell where you belong. In the name of Jesus, in the name of Jesus. We ask the blood covering of the Lord Jesus Christ upon them. We ask, Lord, that your blood so cleanse their house. In Jesus' mighty name, we remove every bacteria, every virus, COVID virus, Delta variant upon them. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And they cannot be harmed. They cannot be touched. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Even right now, we release the healing of the Lord upon their body, upon their cells, organs, blood, in Jesus' name. Systems of the body, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. At Panginoon, sa oras na ito, maraming pong salamat. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buhay ng aming mga mahal sa buhay. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang araw na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang ministry na ipinagkatiwala mo sa amin. Lord, we dedicate everything to you, Lord. At sinabi mo namang bagay na ipagkatiwala namin sa iyo ay tatapusin mo ng may katagumpayan.
Lord, thank you. Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over our finances. And Jesus is Lord over the ministry that you have entrusted unto us. Jesus is Lord over our CMTs, leaders, workers, titers, supporters, Lord, members in Jesus' name. Panginoon, maraming salamat. We carefully give back to you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you all.